Exodus 11. At sinabi ng Panginoon kay Moises, may isang salot pa akong dadalhin kay Faraon at sa Ehipto. Pagkatapos niyaon ay pahihintulutan niyang kayo'y umalis dito, pagpapahintulot niya sa inyong yumaon, ay tunay na kayo'y sama-samang palalayasin niya rito. Magsalita ka ngayon sa pakinig ng bayan, at humingi ang bawat lalaki sa kanyang kapwa, at bawat babae sa kanyang kapwa, ng mga hiyas na pilak, at ng mga hiyas na ginto. At pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan, sa paningin ng mga Egyptyo. Saka si Moises ay lalaking naging dakila sa lupain ng Ehipto, sa paningin ng mga lingkod ni Faraon, at sa paningin ng bayan. At sinabi ni Moises, ganito ang sinasabi ng Panginoon, sa may hitang gabi ay lalabas ako sa gitna ng Ehipto. At lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto ay mamamatay, mula sa panganay ni Faraon, na nakaluklok sa kanyang luklukan, hanggang sa panganay ng aliping babaeng nasa likuran ng hilingan, at ang lahat ng mga panganay sa mga hayop. At magkakaroon ng malakas na hiyawan sa buong lupain ng Ehipto, na hindi nagkaroon ng Kap-Ores, at hindi na magkakaroon pa ng Kap-Ores. Datapwat sa lahat ng anak ng Israel mula sa tao hanggang sa hayop, ay walang maggagalaw kahit isang aso ng kanyang dila laban sa tao o sa hayop, upang inyong makilala kung paano ang pagkakalagay ng pagkakaiba ng Panginoon sa mga Egyptyo at sa Israel. At bababain ako nitong lahat na iyong lingkod, at magsisiyukod sa akin, na magsasabi, umalis ka, at ang buong bayan na sumusunod sa iyo, at pagkatapos niyaon ay aalis ako. At siya'y umalis sa harap ni Faraon na may maalab na galit. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hindi kayo didinggin ni Faraon, upang ang aking mga kababalaghan ay dumami sa lupain ng Ehipto. At ginawa ni Moises at ni Aaron ang lahat ng mga kababalaghang ito sa harap ni Faraon, at pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon, at hindi niya pinahintulutan ang mga anak ni Israel ay umalis sa kanyang lupain.